Basta Bareta, sigurado. Sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB, oras kunyan, 31 minutos, makalis na po ang alas 10 nin pagkaaga. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang maray na aga po, sendo kabusal daw po tabi kita ngunyan ka na Huwebes, asin na pizza 25 na po kan bulan kan September 2025. Yaon dyan kay baran niya to si Sir Chief Engineer Ariel Camarote, si Sir Pastor Serge Marmol, asin man si Sir Stephen Pabis. Mga tugang, nag-aantabay kamo sa papitik-pitik lang. Ako po si Pitik Junel Cuba. Good morning. Maray na aga Pilipinas. Marahay na aga po sa yung mga parantabay sa Bicolandia, asin man sa paborito kong probinsya kan Camarines Sur, pinakamagayon sa Bicol Region. Good morning. Marahay na aga po. Mga tugang, pwede ka mo magpaabot ka na sa indo po mga observation na dyan po sa indo nga mga lugar. Ano po, asin na Sumbong, Reparo, kabali na po na greetings, ipaabot yan sa Satuya digdi po sa laog na programa. Satuya po yan na basahon pag may oras pa, babasahon niya to yan. Pero bago kita mag-tratar ka na Satuya pong mga issues, bago kita magtrabaho mga tugang, mahagad kita nin bendisyon sa mahal na Diyos sa paagi po mga tugang kaan paggiya sa Satuya. Kaya uya po ang Satuyang Daily Bread. Ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya ipinanganak mula sa lahi ni David. At tungkol naman sa espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Roma 1:3 hanggang 4. Amen. Salamat sa mahal na Diyos sa mga tugang. Duman po sa mga parantabay ta, marahay na aga po tabi sa indo mga tugang. Maray na aga po sa tuyang mga parantabay sa inman na lugar, digdi po sa tuyang lugar, mga tugang sa probinsya kan Camarines Sur. Grabe ang traffic nun yan na aldaw, mga tugang poon pakasudma. Grabe ang traffic digdi sa sentro kan Syudad Canaga, dyan sa Banwaan kan Pili Camarines Sur, matrapikon, day ko aram kung sa iba pang mga lugar, mga tugang, day aram kung matraffic man sa saindang mga lugar. Pero grabe, traffic ngunyan. Kung ihilingon mo ang mga mayor na kalye, mayor na tinampo, digdi po sa laog ka na naga, kadakol ni nagruluwasan ng mga bihikulo, private mga tugang. Itong mga pampublikong mga bihikulo, dahil man yan nagbabaguan bilang kayan, magbawas na lang yan, magbawas na lang ang bilang kayan, pero dahil man po nagbabaguan na bilang kayan, kaniyo pong mga public utility vehicle. Digdi mga tugang, grabe ang traffic. Taano ta grabe ang traffic. Nagkaigwa po kaya ning pag-panic buying an sa tuyang mga kababayan. Nagkakaigwa na nin panic buying an sa tuyang mga kababayan. Sala iyan ang sistemang iyan. Ikun na kami nga ni day nagpa-panic buying. Kami nga si mga may kwarta, dapat kung may kwarta ka mo, aram naman nindo si mga pangangaipon nindo, di dapat nagsaud ka mo, kan sarunga aldaw pa, taaraman nindo ang pangangaipon nindo, dahil na ka mo nagsasabay sa mga arog ka ni mga tugang, kaya nagkakaigwa ng panic buying, kung kasuarin mga tugang, si pag-anunsyo kan sa tuyang
kan sa tuya pong gobyerno, kan pag-asa na igwangenin raot nin panahon, saka nagpupurulok-pulok pero aram na ninda ang pangangaipon ninda. May mga kwarta man yan. Ano? Di dapat kadto pa ka mo nagbakal da aram nindo ang pangangaipon nindo. Hahalaton pa nindo nakikisabayan pa kamo. Kami nganing mga mayong kwarta day nagpapanik. Ano? Kamulugod ng mga may kwarta nagpaparanik. Kami kaya na mga mayong kwarta day nagpapanik, tamayo man kami nga pampanik buying. Puro kami panik pero mayong buying. So yun yan sinasabi ng mga tugang. Saka ansaro pa. Ansaro pa duman sa mga mabarakal nin mga grocery. Dapat digdi po mga tugang, dapat duman po sa mga mabarakal nin grocery, good for 2 days sa naan bakalonindo, good for 3 days, bakong pangsaruan na simana, pangtuluan na simana na, paano man si iba, kaya nagkakaigwa, kan pinag-aapod na paglangkaw ka na presyo, kadakol nin mga parabakal nagpaparanik na si mga may kwarta nagpaparanik na mga tugang kaya nagmamahalan na presyo sinasamantala po kan iba nyato na mga yaon po sa partibismo kan mga may sadiri po nin negosyo o establishmento pag nahiling kaya nakadakol ang parabakal digdi po mga tugang maski may stock pa sasabihin na mayo ngayong stock pagkatapos biglang sasabihin na at yan pa ngayon deliver biglang riribayan na po nin na presyo tag price nagmamahalan na presyo mga tugang iyan and sinasamantala ka nagkapirang mga negosyante ito man mga sales lady mayo man yan maginibo mayo man yan maginibo tapag sinabi kan management kan establishmento na ngaya ribayan mo ang tag price dyan, gigibuon niyang kadtong sales lady, maski kontra sa buot niya, kisa tanggalon siya, alian siya nin na trabaho, kan sa iyang amo, kaya maski kontra sa buot niya, kontra sa isip niya na gibuon ito, susunodon na lang, nabigla po na nalangkaw na presyo, nagparanik na kamo, duman sa mga kababayan saka kung mabakal kamo, pwede nga good for 2 days o 3 days sa mga tugang, okay na yan. Tatawan tama nin pagkakataon si iba. Takon biglang ilang kaw na kayan na presyo kan mga establishmento komersyal itong barakalon, paano man palan si iba? Paano man si mga tius, didain na makakabakal, nangangaipo man yan. Ito pating mga tius, babakalon lang kayan, good for 2 days lang. Good for 2 days, si pangangaipo lang talaga ninda, babakalon. So iyo man kuta na yan, ang dapat ginigibo kaniyo pong mga may kwarta. Nagpaparanik na kaya kamoy. Kaya sinasamantalaman kaniyo pong mga negosyante nyato. Ang DTI, mapaluwas siya na price ngaya. So dahil nga pwedeng magbago kan presyo. Ang problema, mga tugang, ang DTI, dikit man ang tao, dahil man nakakalibot, maski sabiyon ta na ang sabi kan DTI, ngaya, dahil magbago ang presyo, ninulit ay guwaning kalamidad, dahil pagbago ng presyo, palibasa didikit ang tao, dahil man tulos na lilibot ka na DTI, may mga nagsasamantala po, na mga negosyante mga tugang. So dahil man mababasol ang DTI kundi po makapasiring tulos dyan sa indong lugar, sinda po kulang ang tao. Dahil man ninda talaga mamomonitor tulos-tulos yan. Digdi lang sa Laog Kanaga, mga tugang, lilibuton yan ka na DTI, pirang establishmento komersyal na niyaon digdi, hihilingon yan kung nagkaigwanin na pagbabago sa presyo. Sa sarong establishmento, pira ng minuto o pirang oras na sa inda pong kukonsumuhon dyan. Kaya di man na gabos-gabos, madudumanan talaga.
O suyaon diyan nagsasamantala ang nagkapira nga mga negosyante. O pagkatapos kayan, pag ubos na itong mga nagbabarakal, kulang na, ibabalik ang presyo tabaka, ibalik ta na nga si dating presyo tabaka nga mahiling kita kan DTI mag-inspection niya bigla. Ibabalik na. Pero nakadagdag na sindanin presyo, naidagdagan na ninda itong dating presyo na dapat duman da ibinago. Kaya kung minsan kita pong mga parabakal, lalong-lalong o kamubaya, kamong mga parabakal, na may mga kwarta. Kung minsan na mga tugang, kamo ang nagiging kontribusyon, kamo ang nagiging contributory, kaniyo pong paglangkaw kana nasambit ng presyo kan mga barakalon. Ninulita, nagpapanik na kamo, nagpapanik na partner kan pagbarakal, nagre-resulta kana grabing surusuan na dyan, ang paguna mo talagang digdi magkakaurubusan ka na tinda, surayaon na yan dyan. May mga kwarta dapat kadto pa, kung may kwarta aram naman nindo ang pangangaipon nindo, talaton tapakanin magkaiguaning kalamidad, si mga pobre okay yan, takon na ngunyan palang nakakakuha ng kwarta ta anahanap buhay ninda. Kung kasuarin niga an iba kaya may man mga regular na mga trabaho. Kung kasuarin nagkaigwa ninda kuro kontratang kadikit ngaya naggabi-gabi o nagpurpanday na tauan man, natandanan man mga tugang o saka pa lang yan mabakal. Araw kan mga parapadyak, mayo man yan nina mayo man yan na mga tugang nina regular na sweldo. Kumpiraman lang yan, maghapon, bago yan makasaod, maghapon gunin makayod. Kung ang ganansya ninda mga 300 o 200, ang daradara kayan, 300, dyan sa parte mismo, dahil man talaga yan makakaiba sa panic buying. Kung naglangkaw si presyo, ihirak man. Ang 300 pesos, pira lang ang mababakal kayan, maduman lang yan sa market, pira lang. Bako na nga niyan sa mall, sa market na lang yan maduman. Ang inot yan babakalon ka na mga tugang niya to mga parapadyak, iyo ang bagas, pangangaipuninda. Pagkatapos, mahiyo naman ibang mababakal yan, bagas pa siguro yan, lalo na ngunyan, na igwa po ni na papaabuto na bagyo, mabakal yan, alimbawa 300 pesos, mabakal na yan, 4 na kilo po ngayon in bagas, ipapasiguro na yan dyan, si iba kayan, kung may mga gulay-gulay, mabakal yan gulay, mabakal ding sardinas, o kung bako man, kung may surusubra, mabakal yan kadtong sinasabi niya itong mga alang nasira, o iyon na yan ang nababarakalun kayan. Si tada na lang, duman po sa parte mismo kanda 300 pesos, ang bagas ngunyan 45, o di 4 na kilo, may tada pa, napira na tada, 120 ang tada duman sa 300 pesos. O papagkaniguon niya yan, bakal siyang 2 kilong pansit, mga tugang, ang sarong kilong pansit 40 pesos o 2 kilong pansit, okay na yan. May pwede na yan panira, 2 kilong pansit, so 40, di may tada pa siyang 40 duman sa 120. May mga gulay-gulay yun dyan, kundi nga ni sangkap pa, ubos na, ubos na mga tugang. So, iyan darakan na pag-panic buying, nagmamahal ang mga presyo, itong mga may kwarta, ang kadaklan sa nagpa-panic buying partner, si mga may kwarta man lang, ito mga tios, daiman, tamayo man nga ning isasabay sa pag-panic buying. Nagpapanik si mga tios, pero maayong buying, partner. Maayong buying. Maayo maning ibabakal. So nagpapanik lang. Itong mga tugang niya itong mga tios sa mga tugang. Naglangkaw si presyo, ay rimati na. Ang mga parapadyak partner, nag-aasa man lang yan mga tugang sa kayod ninda urual daw. Ang 300 pesos,
magabat na yan sa partikan mga parapadyak. Ano po? Magabat na yan, mga tugang, sa kakapadyak ninda kung minsan an iba dyan, boundaryhan, bako maninda nga sa diri majority sa mga parapadyak mga tugang, boundaryhan yan. Ano? Bako nindang sa diri yan. So, ang inot na hinahanap kan mga parapadyak, iyo ang pang boundary ninda. Ano? Iyo po ang pang boundary ninda, ang inot na pinaghahanap. Saka, dyan po, pag nakahiling na sinda, igwa na sinda nin pang boundary, kuyan na, binibilang maninda yan. Ngunyan, ang hahanapon kayan, itong pangkonsumo na ninda urual daw, mga tugang. Itong pangkonsumo na ninda urual daw. Dyan na yan, mahanap parapadyak. So, 300 pesos, masakiton po yan sa parapadyak mga tugang. Na ang 300 pesos nito, iyudan ipupuli ninda sa pamilya. Masakiton po yan. Tainot na inot mga tugang, kadakol ng padyak mo yan. And ang mga parapadyak, bawal sa National Highway. So, nakonsentrar lang sinda, duman sa mga crossing, sa laugkan sa indang barangay, taday sinda pwedeng mag-agi sa highway, an iba man na konsentrar, pasiring sa indang barangay, kung arani sa merkado, pasiring sa merkado. So, dyan pa, sa kadakulan ng tao, ngunyan, masakiton mga tugang makalusot, matatraffic ka sa kadakulan kan mga bihikulo ngunyan. Ini mga private vehicle. Sabi ko nga grabe ngunyan, private vehicle, grabe ang traffic. Sumata-traffic pa, itong mga parapadyak, ihaloy pa yan, kaya magabato na maray para sa sainda na makakuha po nin 300 pesos na ipupuli ninda sa saindang pamilya. Hirak man. Ining mga may kwarta, dapat nagpapanik buying. Si pangangaipo lang nindo. Alimbawa nga, ngunyan, may bagyo. Di magbakal ka mo good for 2 days, good for 3 days na consumption. Si konsumo lang nindo, kundi dyan kaya dahi man palibasa may kwarta, mabakal, good for 2 weeks na, naubos si paninda ta mga maray kamot ta mga may kwarta. Si iba man dapat digdi tinatawan man nindo ning pagkakataon si iba na makabakal man. Nauubos po mga tugang, iyan na okay yan sa mga paratinda, sa mga negosyante, okay yan. Pero sa mga konsumidor, lalong-lalo na si mga tios, mga tika po, mayo man, mayong-mayo, iyo na yan. Nadadanyaran kan pag panic buying nindo, naglalangkaw ang presyo tulos. Takon minsan may mga sweetik man ng mga negosyante, pag nahiling na kadakor ng mga customer, niriribayan tulos ang presyo, nagpapalangkaw tulos, sinasamantala ang pagkakataon. Nasala yan. Sala yan sa pagtubod kan Diyos. Sweetik ka mo Kundi may kontribusyon mga tugang dyan sa pagpalangkaw kan presyo, ining mga konsumidor, lalong-lalo na si mga may imo, si mga may kwarta. Itong mga mayong kwarta, dahil man yan mapanik buying, permi lang yan mapanik, pero dahil yan mabaying. So iyan, mga tugang, ngunyan, sa kadakulan ng mga nagpapanik buying, grabe ang traffic mga tugang. Grabe ang traffic. Si mga yaon po sa party mismo kasi sa inyan, si mga yaon, dyan lang sa pili, nagdyan ka, sa pili mga tugang, si mga tagabula, nagbaraba na, nagsasaraod na dyan sa pili, si taga Minalabak, rayao na sa pili, kaya, hayapit na, sadit na, antinampo, nagkagurumok pa, pagpuli ko nga ni kasud mga hapon, na niya akong tao niyo, grabe niya ako ang traffic, dahil nag-iro ang bihikulo. Hapon ako kaya nagpuli, alidig di po sa istasyon na mga tugang. Ay grabe ang traffic. Digdi sa Naga, grabe. Digdi lang sa porsyon mi sa Balatas, grabe na ang traffic. Sa may Magsaysay, grabe na po ang traffic, mga tugang. Mas lalo na sa sentro.
iyan kaya nagkakaigwanin na traffic na grabe, huli po ka na panic buying nga mga tugang. Ano? Mas grabe niyo iningunyan, ang traffic ngunyan, mas grabe kisa kan Piña Francia, kan Fiesta. Ano, takan Fiesta, sararado si mga tinampo, o mayo, klarado si mga tinampo. Ingunyan, open, ang tinampo, kadakol papanik buying mga tugang. Kaya grabe ang traffic ngunyan, digdi po sa laog ka na naga. So sa advice lang, pag-arog ka ni, kung may kwarta naman lang kamo, ano, dahil na pagparahalato na kalamidad. Ano po, dapat kung may kwarta kamo, aram naman nindo ang pangangaipon nindo, o mauubos na ngaya, supply ta, o dapat kan sarungal aldaw, nagbakal na kamo, tanganing dain na nakakontriber kaniyo pong pagkakaiguanin panic buying o pagkakaiguanin na bulos sa traffic, digdi po sa laog kanaga. Problema mga tugang iyan. Na arog kaya ng mga Pilipino arog kaya ng pag-uugali kan Pinoy na kapag yaunan kalamidad, nakikipag-sabayan man. Ano, may mga kwarta man. Nagbabarakal mga tugang sa mga grocery, kadaklan may mga imo yan, may mga kwarta. Ano po? Ini mga nakakutsi, lingon mo, nakakurutsi. So, gusto sabihin, pag nakakutsi ka, may kwarta ka. Ano, madyan ka sa mall, madyan ka sa may party mismo kan grocery. Ano, so may mga kwarta yan, yung mga kutsing iyan. Kuta na, nag-advance na sinda sa pagbakal, dahil na sinda nakisabayan padigdi sa arog kani. Para po digdi naibitaran ang traffic asin ang ninaapod niya tong panic buying. Dahil nagkakanood sa tuya po nga mga kababayan ko na minsan, ano po, kung minsan man lang, ano, dahil nakakanood po mga tugang, ilingan yan, ano na daralagan. Baka aratsyan na mga tugang iba na presyo kayan kan iba. Ano po, maski pinatanida na yan kan na DTI, kung gustong makadilin siya ang switik na negosyante, ano, yung ngaya, masunod nga kami, pero bako ngayon yan. Ano, bako ngayon yan. Taara maninda na DTI, mga tugang, dahil makakapag-inspection tulo sa inda nga mga establishmento. Ano? Pero may ipinaluwas ng abiso, dahil pa pinagsusurunod dyan kana mga negosyante. Taan iniisip ninda, dilihin siya. Makairak baga, may kalamidad na, didilinsyan mo pa sa imong mga kababayan. Okay lang ko na si dati. Ta si dating presyo, duman sa dating presyo mga tugang, may dilinsya ka na kayan. Ano po? Kaya nga ni ikinag mo na itong dating presyo kayan. Patapos re-rebayan itong mga tag price sa mga tugang. Ano? Re-rebayan. Madali lang pati mag-rebay kayan. Taigwa na sinda kayanin na dati kung dahil man ipipintil-pinsa na yan. Pero ngaya, an ibang aning mga establishmento komersyal mga tugang, ano po, an ibang mga establishmento komersyal, an iba pong mga mall, maayo man mga tugang mga tag price duman sa inda mismo mga produktong naka-display, maayo man. Ano, kaya ang management, pag may sinugo kayan, ano, may sinugo ang management kan sarong establishmento, sarong mall, ano, pag sinugo kayan, dumanan mo daw nga itong counter, no? Dumanan mo, hinghingan mo nga itong counter, sabihin mo ang presyo kan araw kayan, iyo na ini. Hihilingon yan. Palibasa mayo ni na tag price, pag piripindot yan duman sa computer, halangkaw na mga tugang itong presyo. Araw kayo ng mga switik na mga negosyante, ano? Iyo yan. Diyan nagdidilin siya sinda, diyan man kita nalulugi mga tugang. And diyan man, mas lalong day nakakabakal kan sindang pangangaipo itong iba niya tong mga kababayan na mga pobre. Sana mahira ka mo. May kalamidad na maagi, gusto man magbakal-bakal itong mga tios, ano, kan sa inda pangangaipo, sa inda pating babakalong kayan, kung bakong good for one, bakong good for one day, good for 2 days lang mga tugang.
ana mababakal kayan. Bakung arog kan mga may kwarta na iyon na nagkikrear nin panic buying. Si mga nagkikrear nin panic buying partner, itong mga may kwarta, lalong-lalo na itong mga may kutsi. Ano po? Sinda nagkikrear nin panic buying. Bako man itong mga tius. Taan tius, ang daradara kayan, computed na para sa sarong aldaw na konsumo o kundi man duwang aldaw na konsumo, iaram na pati kayan ang babakalun. Aram ng babarakalun kayan, tayo man lang ang kwarta ninda. So ang nagdadara, kaniyo pong panic buying, kung nihilingon mo, ining mga nakakutsi, mga tugang. Ining mga mayayaman man lang, may kaya, iyo po nagkikrear na panic buying. Tapos mga tios, nakaturunga lang yan. Anibayaw lang sa indangarong nagmamasid-masid lang, tamayo man yung pambakal. So, day makahiro. Pag mayo ka ng pambakal, day ka man makahiro. Kaya, sana, makanood. Iniyo pong sa tuyang mga kababayan. Bueno, mga tugang, dumampo sa mga kababayan pinagtatry kukuta na nagkapirang mga LGU na makaulay mga tugang tanganing maaraman niya to ang mga preparasyonis ninda digdi po sa nagdadangadang na bagyo pinagtatawan tanin doon an mga sa mga biyaheros palan sa mga biyaheros lalong-lalo na si mga bus mga tugang mga tracking o kundaiman itong mga mabiyarahi pasiring dumampo sa parte mismo kanda Visayas areas, Mindanao areas mga tugang, asin pasiring dumanda sa iba pang mga lugar, Catanduanes, sa mga tugang yato ng mga tracking, sa mga tracking, pagkatapos dumampo mga tugang sa mga pasayro, ansabi ka na LTO, dai na po na kamo magbiyahe. Nagpapatanid na po bako lang ani na LTO. Maski iba po mga tugang na ahensya ka na gobyerno nagpapatanid na. Dai na po na kamo magbiyahe. Digdi po baka ma-stranded man lang kamo. Lalong-lalo na ang problema kani mga tugang itong mga nagdi-deliver nin mga pagkakan. Si mga nagdi-deliver nin mga pagkakan, pasiring duman sa Visayas area, aling Manila, mabiyay pasiring duman sa parte mismo kan Visayas area, duman sa parte kan Mindanao, tadigdi bigay nag-aaragi sa Satuya, mga tugang. Dai nago na kamo magbiyarahe, digdi po, mga barko o mga ruro mga tugang, duman sa port Sorsogon si mga pamasbati dai naman na pinagtuturugutan na makapaglahod darapo kaniyo po raot nin panahon. So mai-stranded kamo, mai-stranded kamo mga tugang, halaba na naman ang pila kayan duman sa Pantalan, sa port duman sa Sorsogon, sa Pilar, duman sa Matnog, duman po sa partikan Albay sa Tabaco, mga tugang, si Pakatanduanis, aralaba na naman yan, pila kayan. Kung abuton ka mo, nin raot nin panahon na mga tugang, tadaiman, tuturugutan na itong mga roro, ito pong mga barko na makapaglahod darapo kan raot kan panahon urog na atyan mga tugang stranded ka mo dyan saing ka mo madaragos pag na-stranded ka mo dyan pag na-stranded ka mo kaipuan dyan ang pagkakan paano kung tamang-tama lang ito pong sa indo mismo pamasahe itong daranindong kwarta kung biyaheros ka mo mga nagtatracking ka mo sain ka mo makakan sain ka mo mapaipli
anlaba kan traffic grabe. Kay puan nindong magkarigos ta pagday ka nagkarigos kabangang aldaw lang ani pagday ka nagkarigos mapulot na sa hawak. Ano po? Mapulot na sa hawak mga tugang. Hulit na mapulot na ang hawak mo, kagaw ka na sa nakayaning kagaw. Ano po? Magatol. So, andalagan, stranded ka mo, gutom ka mo, sain ka mo. Pag inabot nin bagyo, alangan man dyan lang ka mo sa bus. Alangan man na dyan lang ka mo sa partibismo kanda sa indong truck, mga tugang. Maray kung sa pupunduan pati nindo, maray kung may tindahan. Ang problema, may tindahan man nga ni, kung nagkusog na ka na uran, makusog na mga tugang, anda duros, dahil naman yan maburukas kan mga tindahan, so gutom ang naabuton mo. Ano po? Gutom kaya, dahil nago na magpirit magbiyahe. Dumampo sa mga biyaheros, lalong-lalo na mga tugang, itong mga tracking. Ang problema, sabi ko nga ni, inipang tracking, ang iba dyan, itong mga naka-freezer na mga pagkakan. Baka po maraot. Iyo po yan ang problema. Ano po? Takaipuan, may oras lang yan, may aldaw yan na dapat ma-deliver duman sa lugar na ito. Na dideliveran ninda. Kung ali ka Metro Manila, ali ka digdi sa Laog Canaga, mapaduman ka sa lugar ka na Masbati, mapasiring ka duman sa Catanduanes, mapasiring ka duman sa parte mismo kanda Visayas, asin manda sa Mindanao, day daw kay maraot. Although nasa freezer yan, day ko aram ko na pwedeng maraot yan, tamay oras lang yan, pero logi ka na kayan. Kung day mo yan maidara, duman sa tamang oras, maiabot, logi na kayan, ana negosyante mga tugang. Kaya, dahil nago na magpirit, tamayo man po ni mga tinutugutan na magbiyahe ni mga barko urog na at siya na pagkahapon. Dahil natutugutan, yaunan kusog kan rapado, kaniyo pong, yaunan kusog kan rapado, kaniyo pong bagyong si Upong, partikular na duman sa lugar kan Samar, sa parte kan Bisaya area, sa Leyte, kung nakabarko ka mo, maski pendakulaon na barko, delikado po yan. Kaya dahil na tinutugutan. So, ang traffic yan, grabe po mga tugang. Duman sa mga kababayan ta. So, iyan patanid po yan. Bako lang ang LTO ang nangangapudan kayan, kundi magi po ang Department of Transportation, asin iba pa na mga departamento, kan gobyerno mga tugang. Para po yan sa mga tugang nyato na mga biyahero. Pero, duman sa parte mismo kan na Senado partner, nagkakaigwana naman niya, hearing, manungod, duman po mga tugang sa dalagan kan, sa dalagan na mga tugang kaniyo pong flood control project, yaon naman si Alcantara mga tugang. Nagpapadagos ngunyan ginigibong hearing duman po sa parte mismo kan Senado. So mga tugang mga tugang duman sa mga kababayan ta, antabayanan ta ang nagpapadagos na hearing duman sa parte mismo kan Senado, mai-update niya to andaralagan flood control project sa hearing ginigibukan na Blue Ribbon Blue Ribbon Committee. Kaya sa satuyang mga kababayan, dangugunta daw po mga pangyayari na naman duman po mga tugang sa Senado. Iyan ang pinag-aantabayanan ka na sa tuya pong mga kababayan kung kumusta na nagpapadagos na hearing. Dangugunta naman na mga tugang. City? Yes or no lang po? No po. No! Wow, unbelievable. Sa katunayan, di iprotesta sa ST Manila ng QC City Engineering Office. 20 million pesos lang
ang ginagastos nila para sa declogging, para sa lahat. Lahat ng mga distrito sa QC sa buong taon. Hindi minsan. Magtataka ka talaga tuloy paano inabot ng 110 million itong dalawang proyektong ito. Di protesta, nasa na po yung program of works para sa mga proyektong yan? Kasi hiningi po sa inyo tapos wala kayong maibigay noon. At dala po namin ngayon, Madam Chair. Paki-submit po sa aming komite sa pamamagitan ng aming chair. Dahil Yes, ma'am. palagay ko mapapatunayan yung totoo yung sinabi ng QC City Engineering Office at mapapasinungalingan yung sinabi mo sa amin. Pakisumite po yan sa Yes, komite ngayon dapat. within this hearing. Dala ko po. Di protesta, sabi rin po ng QC City Engineering Office, pag sinabing rehabilitation of drainage, ang ibig sabihin ay huhukayin ang lupa, mag-i-install ng tosang o yung reinforced concrete pipes at saka ire-restore no, ang semento. Ang ganyang project, nasa 20 million pesos ang halaga, pero halos buong budget ay nasa tosang at groundworks. Kayo nga po yung nagsabi noon na wala kayong ganyang ginawa. So, kaya nyo bang harapin ulit ngayon ang Blue Ribbon Committee at sabihin sa amin, mata sa mata, di protesta na walang mali sa proyektong yan? Actually, nabanggit ko nga po nung last hearing po na may dupa naman po yan, may plano rin po. Isasabit naman po namin sa inyo. Actually, nandyan na po ngayon. Yung para pwede naman po ma-review. Nandyan din po attach yung mga accomplishment. Pero kino-confirm nyo yung sinabi nyo sa amin dati na walang groundworks ang ginawa, walang paghuhukay, tapos pag-aayos ng semento pagkatapos. Actually, ang scope of work po nung drainage rehabilitation is replacement of manhole, replacement of existing steel grating, then repair po ng mga existing damage manhole, and then po yung declogging ng buong barangay po. Yung kung ano man po yung scope of work na nandun sa may plano po. Nandun naman po lahat, ma'am. Pero walang paghuhukay at pag-aayos ng semento pagkatapos na karamihan ng groundworks at gastos sa rehabilitation of drainage na sinasabi ng QC City Engineering Office. Yes po, as per program po, as per plan po, wala pong, hindi po kasama yung excavation works and ng RCCP, wala pong excavation. Excavation works po of manhole, newly, bagong manhole po, and yung mga existing na manhole. At yung mga excavation na yon ay sinabi ng QC City Engineering Office. Yan ang karamihan ng trabaho at gastos para sa totoong drainage rehabilitation sa lahat ng distrito sa Quezon City sa isang buong taon. 20 million pesos. Hindi aabot ng 110 million pesos para sa minsanang rehab kuno ng dalawang proyekto lang. Ito pa, isang klase ng lokohan ng DPWH-QC. Imbis na flood control project, flood enhancement project ang ginawa. 3 pumping stations. May 3 pumping stations na ginawa sa taas ng creek. Tingnan natin ito sa Matalahib Creek. Gawa ulit ng St. Timothy Construction. Kaya mamaya itatanong ko din sa mga diskaya. Ang halaga nito, tumataginting na 350 million pesos. Ito po yan. Yung creek po na malapit lang sa Araneta Avenue, malapit po sa mga punerarya. Ayon sa reklamo ng mga residente, Mr. Chair, at kinumpirma din ng pag-aaral ng QC, City Engineering Office muli, pinalala pa nito ang baha sa area. Kasi ang disenyo ng proyekto, dapat ipump ang tubig mula sa creek palabas sa ilog, San Juan River. Pero ang ending, naging harang pa. Yang 3 pumping station, naging harang sa pagdaloy ng tubig palabas sa ilog. Kung walang pumping station sana dyan, di protesta, malaya ang tubig palabas. No? Pero dahil hinarangan po, lalong lumala ang baha. May paghahambing pa po kami dito. Comparison ng rainfall intensity. O yan, bago nung
itayo yung mga pumping stations na iyan. Sa 57 millimeter na ulan, 0.2 meters ng baha ang lalim. Pagkatapos ng 3 pumping stations na yan, sa 19 millimeters lamang na ulan, 4 o 3, isang kapato, isang katlo lamang, 1.50 meters. Halos times 10. So bago ang proyekto, kahit malakas ang ulan, konti lang ang baha sa lugar. Pero pagkatapos ng proyekto, 1/3 ang lakas ng ulan, pero times 20 ang taas ng baha. Pinalala ang baha sa Araneta Avenue at umabot pa ngayon hanggang pa sa Banawe. Nangurakot na nga sa proyekto, gaya ng pinatutunayan nung sinabi ng QC City Engineering Office sa amin, pinala pa ang perwisyo sa tao at ang contractor niyan walang iba kundi ang St. Timothy. So Mr. Chair, di protesta, jurisdiction rin po nyo iyan. Ma'am, hindi po under Hindi. ng Quezon City Second po. Na kanino? Under Engineer Gonzales po, under Quezon City First District Engineering Office. Andito rin po ba si Engineer Gonzales, Mr. Chair? Ako po Kayo si... po? Sir, Ay. nakapanumpa na po kayo nung nakaraan? Opo, Your Honor. Okay. So jurisdiction nyo itong 3 pumping station, Yung isa lang po ang Yung isa. aming in-implement dyan, yung Matalahib. Matalahib. Sino po ang may jurisdiction dun sa dalawa pa? Yung dalawa po ay Senator Risa, sa... just to remind you, Yes, Mr. Chair. tapos na po pala yung ano niya. Pero sige lang, we'll give you an extra 1 minute. 1 minute more. Salamat, Mr. Chair. Yes, Engineer yung Gonzales. dalawa po ay sa Gonzales. aming regional office po, NCR. Alright. Nandito rin si NC Regional Director. Upo ulit dito. Andito ba siya? Well, absent nung nakaraang hearing pero ang sabi sa amin darating sila ngayon. Andito po ba sila? NCR? Parang hindi ko po nakita. Okay, Your Honor. para dun sa matatalahib, kayo rin nag-approve niyan? Kami Yes or po, no? kami po yung nag-implement ang Quezon City First District Engineering Kayo Office po. nag-implement. Kayo rin po, Sir Gonzales, ang nag-approve ba? Tama po ba? Paano po, Your Honor, yung nag-approve? Sir naman, napakasimpleng salita. Nasa ilalim ng jurisdiction nyo yung pumping station sa Opo, Matalahib. kasi po, Engineer Gonzales. Madam po, kasi ganito po. Ito po ay sinumulan noong July 2024. Ito pong proyekto na ito. At ako po ay na-designate as District Engineer ng Quezon City First noong pong September 2024. So sino po yung district engineer nung July 2024 at nag-approve sa Matalahib Creek Pumping Station? Noong time pong yun, si D. Eloy Dabusa po, yung D.E. Loida Busa po. Busa. Parang narinig ko rin yung D.E. Loida sa mga diskaya kung hindi ako nagkakamali. Andito ba ngayon si D.E. Busa? Loida Busa? Wala po siya, Wala. Your Sige, Honor. paimbita ko na lang sa susunod na hearing kung maaari, Mr. Chair. Balikan ko na lang po yung Quezon City, Mr. Chair, sa susunod na round, bukod po dun sa mga ibang DPWH officials. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Senator Risa Antuberos. Mr. Chair, before the next, okay lang. Yes, Senator JB. Si Congressman Tiangco is available, but can we ask the Secretariat to give him a call so that he can come? Okay. Thank Yeah. you. Attorney Kimbo, pwede bang tawagin natin si Congressman Toby? Para lang, ayaw niya lang masabing epal siya, so pwede rin bitahan natin si by phone. Senator Win is recognized. You have 7 minutes. Maraming salamat, Mr. Chairman. Meron ho tayong representative ng COA. Understand, meron tayong representative from COA. Nandiyan ba siya? Or anyone from COA? Nasaan po yung taga-COA? Bueno mga tugang aratyan lang at mayapot garo si Senador Gatchalian sa Commission on Audit. So Morning, ma'am. kanagusta. Before Senator Gatsalan,
Mr. Chair, mukhang sumibat na yung taga-DBM. May tanong pa ako doon mamaya. Umalis na ako. Dala-dala yung buong staff niya. Baka pwedeng i-hold natin. Diyan po. Toledo. Nag-CR lang. Yung si Toledo. Babalik ba yun? Babalik? Nag-CR lang. Okay. CR lang ho. Thank you, Mr. Chair. lang. Nagmamadali. Kasama yung buong staff niya. May tanong pa ako doon. Nagpapanik na si Bato. Thank you, Mr. Chair. Salamat. Thank you. Thank you. Basta pulis talaga mabilis, matalas ang mata. Ma'am, ano pong pangalan ho ninyo? Wala kasing nameplate sa... Morning po, sir. I'm Tracy Andisonico po, sir. The supervising sorry po, sir. The supervising auditor of the Office of the Secretary po, sir. Okay. Sa pagkakaintindi ko po sa isang district office, meron ho silang power na magplano, gumawa ng yung detailed engineering, sila na rin nagpapabid, sila na rin po ang nag-i-inspect, sila na rin po ang nagbabayad. Tama po ba? Tama po, sir. I can see si Engineer Alcantara nodding his head. No? So, pero ganun ang ginagawa ho nila, di ba? Opo, sir. Opo. At pag nagbayad, COA papasok sa post-audit level. Tama po ba? Opo, sir. So, ibig sabihin, kahit na ho magkaroon ng ghost project, no, madidetect ng COA sa post-audit level. Supposed to be po, Your Supposed to Honor. be, ganun. Opo. At nasundan niyo pa ho ba yung privilege speech ni Senator Lacson nung pinakita niya yung mga dokumento? Opo, Your Honor. Na meron pong mga kaso na, for example po ito, just 2 days from the notice to proceed, 46% completed na. So Opo, Your notice to Honor. proceed, after 2 days, 46% completed na. And after 86 days, 89% completed na. So, Opo, kung posible naman po, after 2 days, kalahati ng project tapos na. Meron hong isang project, ito po yung construction of riverbank protection structure along Pampanga River at Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan. 15 days, no? After the notice to proceed, 89% completed na. Opo, Your No? Honor. And then in just 34 days, kompleto na ho yung project. Nakita niyo ho ito? Ganito po siya, sir, if you would allow me to explain po. Pero nakita niyo ho itong privilege speech ni Opo, Your Senator Honor. Lacson. Kayo ho, nakita niyo ho itong, marami ito No, I just narrated a few items from that privilege speech. Opo. Kayo ho, nakita niyo ho itong mga dokumentong to? Yung dokumento po mismo like the disbursement vouchers and yung mga supporting documents po, sir, hindi po siya na-submit sa COA. Pero nandun po sa report on publicized government program project and activities, kaya ko po sinasabing tama po na dinideclare na po as early as on the 10th or kung ilang araw pa lang po ay nasa more or less nasa 50% na po. Nakikita po siya sa RPG-PPA. Pero yung pong audit action, hindi po agad-agad siya na, let's say for example, sir, i-disallow agad kasi primarily, isasubmit po muna ni implementing office yung mga vouchers sa COA. And then, di ba sir, meron po tayong reglementary period on the submission of the accounts. So si auditor po, nag-issue po muna siya ng mga audit observation memoranda requiring or reminding the implementing office to submit the unsubmitted disbursement vouchers. Pero dahil hindi pa nga po na-submit, na-compel po si auditor na mag-issue ng notices of disallowance primarily dahil may indication na po ng fraud based doon sa RPG-PPA na sinasubmit po nila dahil hindi nga po sila nagsasubmit ng mga disbursement vouchers din po. Pero ma'am, ito 2023 pa, 2023, Opo. 2024. Opo. Paano po umabot na ganito after 2 years, tsaka lang ho lumalabas to? Ba't hindi ho na-detect ng resident auditor doon? And who is the resident auditor during those times? The resident auditor during those time and up to present po is Miss Cinderella Esperanza Santos po.
Actually po sir, papunta po sana siya dito pero talagang trinatrangkaso po. Kagaya ko din po, trinatrangkaso din po. Bakit hindi niya ho na-detect? Kasi office at pinakita rin ho doon sa privilege speech yung mga pictures na sinasubmit as evidence of completion, pare-pareho. Opo. Diba? Ito ho, hindi naman kailangan ng ubod ng talino para makita ho to. Dapat lang ho, masinop. Yes, sir. Paano ho nakalampas to after 2 years? In fact, hindi nga lumalabas to. In this privilege speech lang ho na lumabas. Yes po. Sir, i-remind ko lang po kayo, sir, 2020 hanggang 2023 po, hindi po tayo although sinubukan po ng audit team na mag-inspect po as early as 2022, kahit na po may mga restrictions pa po. So nakapag-ikot po sila. On 2023 po, sir, hanggang kung di po ako So, nagkakamali. hindi ikot. Yes, sir. Just purely on documents. Makikita nyo na post-audit, tinitignan Yes, sir. yung dates. Opo. Tinitignan yung mga supporting documents. Opo. Tinitignan yung mga veracity of their declaration, di Yes ba? po. Yes, sir. Kaya nga po napilitan po yung auditor na mag-disallow ng mga transactions po ng Bulacan First DEO kasi hindi po lahat na-submit po yung mga transaction documents po, sir. And then kaya din po siya ni-request for fraud audit po kasi nga po hindi na But po the fraud talaga audit, kaya. ngayon lang nangyari yung fraud Opo. audit Yes after po. 2 years. Yes po, sir. Bakit hindi ho nalaman sa damit, sa libo-libo ho ng project doon, hindi ho na-detect kaagad? Sir, dadalawa lang po yung audit team. Ibig kong pong sabihin, isa lang po yung, meron po tayong audit team leader at isa lang din po yung kanyang audit team member. Tapos din po, aside po sa Bulacan First DEO, on which case from 2022 na nasa 100, more or less, nasa 120 or 140 po yung flood control projects po nila, lumobo po siya ng 2023 and 2024 by double po ng numbers. Sa flood control projects lang po yun, sir. Aside pa po doon sa mga other infra like buildings, structures, roads, and bridges po. And then meron pa din po silang hawak na 8 district engineering offices. Ikwento ko lang din po, sir, in 2023 po, sa budget po ng COA for 2023, nagbawas po ng plantilla positions ang DBM by 100 plus employees supposed to be na dapat ma-deploy po sa mga auditing agencies. So kaya po, ang distribution lang po ng bawat audit team na mabibigat, sir, halos nasa 2 auditors lang po. And then, isa lang din po per province. Sa case po ng Region 3, meron po tayong 7 provinces sa Region 3. Nasa 16 technical specialists lang po ang meron tayo. Kaya sa Bulacan po, 1 or 2 engineers lang po ang assign. Kaya hindi po niya ma-inspect po lahat. Mr. Chair? Yes, for one. Follow up lang ito. Kailan kayo nagsimula ng fraud audit na banggit nyo tungkol doon sa yung sinasabi ni Senator Sherwin Gatchalian? Sir, nag-issue po ng memo ang aming chairman noong August 12 po. August 12. Yung una, sir, retrieval po muna ng mga documents and then eventually Teka muna, creation nauna of muna audit. yung special audit, di ba? Bago Opo. kayo nag-fraud audit. Hindi, sir, iisa po yung... So, diretso na kayo sa fraud audit. Opo. Ano nag-trigger doon sa fraud audit ninyo? Sir, sa doon po particular sa... project? Sandali lang po. Sorry po. Kailan po nagsimula? Ano nag-trigger kaya kayo nag-fraud audit? Opo. Sir, doon po sa sumbong mo sa Pangulo, tsaka yun pong press conference po ni President, sir, noong August po. So, eventually, sir, initially, retrieval po muna ng documents and afterwards po, doon sa mga dates hindi ko kapasado pero sunod-sunod po yun, tsaka po nag-create ng fraud audit teams po. And then, eventually, nag-deploy na rin po ng Okay mga na po, technical. malinaw na. Opo. Thank Thank you, you. sir. Opo. Thank you, Mr. Chair. Sunigo, ibig bang sabihin mo ngayon sa amin dito sa committee kaya naglipa na itong ghost projects because failure kayo sa pag-carry out ng inyong mandato dahil kulang kayo ng tao, kulang kayo ng engineers, Sir. mag-inspection? Opo. Ganito po siya, sir. Mataas, basically, sir, meron po tayong tinatawag na risk assessment. Sa dami po ng mga controls na meron po si DPWH, meron po siyang Quality Assurance Audit Office, meron din po siyang Inspectorate Team. Hayaan mo na yung Yes, sir. DPWH. Opo. That's none of your concern. Yes po. Concentrate sa COA.
Bakit, Yes po. bakit ito, sabi mo kayo na kulang kayo ng tao? Opo. So, kailangan dagdagan kayo ng tao? Yes po sana, sir. Ha? Opo. Para magampanan nyo yung mandato? Opo sana, sir. Bakit ngayon lang ito lumabas? Sir, lumalabas na po yan sa mga budget hearing natin. As I have mentioned, para po sa 2023 budget namin, sa Bulacan alone po yun, sir, yung inalis po na 120 plus na positions po. Thank you, Mr. Chair. Okay, balik sa'yo. Sige. Ako ho, I respect the elders, Mr. Chair. Dalawang elders ho yung katabi ko. Ma'am, parang hindi katanggap-tanggap na because of lack of manpower, lumampas to ng ilan years. Kasi, di ba, every end of the year, mayroon exit conference. Alam ko, nung mayor po ako, every end of the year, may exit conference, sasabihin sa'yo lahat ng deficiency doon. At pag hindi mo nagawa, the following year, puro disallowance. In fact, yan nga ang comment ng mga kapitan. Pag bumili sila ng konting bagay lang, disallowance, explain. Pero ito, 2 years, 3 years, mas matagal pa based on the testimonies, hindi nadidetect ng COA. Hindi, sir. May mga observations naman po ang mga auditors natin, sir. Yun nga lang po, sa dami din po. Kasi, sir, pagka kunwari po, nag-issue Ba't po walang action ng NBank? Ba't walang action ng commissioner? Kung na-detect na nila, lalo na ganito, we're talking about, ma'am, hindi ito 1 million, 2 million. We're talking about billions. No? Billions ang perang nawawala. No? At ang pinag-uusapan natin dito, ghost projects. At pinag-uusapan natin based sa dun sa nahalungkat ni Senator Ping, mga very obvious tampering of supporting documents. No, you don't need to be a CPA to know that. Makikita mo na kaagad eh. Ngayon, ang tanong ko, baka yung mga kasamahan nyo doon kasama rin dito sa modus. Na-imbestigahan ba ho sila? Wala ho kasi yung resident auditor. Na-imbestigahan mo ba sila? Sir, meron po kasi kaming internal audit affairs. So, nasa kwan na po namin yon sa chair, sa disposition po ng aming Yeah, chair. but na-imbestigahan na ho sila? Because right now, kailangan matita lahat eh. Wala po akong knowledge pagdating po doon, sir, kasi sa human resource na po yun, sir. Yeah, pero ang punto ho namin, ang last control or last safeguard in that area is COA. Yes po. Sir, Pag ang COA bulag, lalampas talaga ito. Sir, pwede ko po bang i-share, sir, yung mga paghihirap din po ng auditor? Di ba, sir, as mentioned earlier, sir, kahit po meron pa po tayong limited movement during 2022, nag-inspect po sila. Based po sa kwento ni Miss, nung ATL po, naghahati pa po silang dalawa nung kanyang member para lang po marami silang maikutan pag nag-inspect po sila. Hindi lang yung inspection eh. Yes, The inspection, naintindihan ko, yung dokumento eh. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi na-detect sa dokumento na in 15 days tapos na yung proyekto? Yung sinasabit na supporting documents, mga pare-parehong pictures. Yes. Hindi na inspection. Opo. Ako naintindihan ko Yes, inspection, sir. malalayo talaga. Pinuntahan namin, malalayo talaga. But Opo. yung dokumento lang, tabletop lang to. Opo. Kaya po nag-disallow yung auditor po natin, sir. Yeah, but this is after many years. Ba't hindi dinisallow immediately at in-elevate to kaagad? Sir, madami po talaga kasi. Kailangan po kasing i-check din, sir. Kasi sa totoo lang po, pagka nagdi-disallow din po, iniisa-isa Yeah, po ng but auditor. ganito na lang, Opo. what we want is pati yung COA resident auditor maimbestigahan rin. Sige po, sabihin Kasi po kung namin. hindi, mawawala no kami ng kumpiyansa sa COA. Opo. Senator Win, Yes po. Yes, go may ahead. interject. Quick question lang po, follow up on that question kay Engineer Bryce. Engineer Bryce, meron kay resident auditor, sino po ito? Sa pagkakakilala ko po si Ma'am Cindy po. Nakakausap niyo po ba? I mean, pasok po siya sa grupo ninyo sa ika nga, transaksyon para nabibigyan niyo ba siya? Ilang porsyento binibigyan sa kanya para pirma lang siya ng pirma? Specific na wala po, pero alam ko kinakausap siya ni Boss Henry tsaka po ni accountant namin. Ng accountant ninyo? Regarding po dyan. So alam ng COA, resident COA auditor niyo yung mga ghost project na yan? Mga substandard project, alam yan? Sa pagkakaalam ko po. Will you confirm, Engineer Alcantara? Your Honor, tingin ko po wala pong alam si auditor doon sa
mga ghost project po because they're relying on the documents po, hindi po sa actual field po talaga. In fairness po kay Auditor, Relying wala po sa kalam- mga documents na sinasabit nila Bryce Hernandez at saka JP Mendoza. Is that correct? Actually po, ang proseso po, Your Honor, accounting section po ang nagsasabit po. Accounting section po ninyo. Yes po, Your Honor. Nandito po ba ang accounting section po ng DPWH sa District 1? Siya pala nagsasabit sa COA? Sir, bagong bypass po. Kung lahat ng mga tao may sakit, may cancer, Sa bypass may po. bypass, may trangkaso. Sige po, that's all, Senwin. Thank you. Akala ko second round muna yun, Senator Tulfo. Ang punto ho namin, Ma'am Sunico, is ibalik ang tiwala sa COA. No, because in many of our organizations, COA talaga ang safeguard doon. Sa local government, COA rin. Even pinaka-barangay, COA rin. Pero ito, hindi ako naniniwala na makakalampas to sa COA kung hindi ho kasali siya sa modus. No, pwede yung na-absuelto ho siya ni Engineer Alcantara, but then again, ang gusto ho namin, mabalik ang tiwala sa COA. Chair, isang interjection lang. With the permission. Yes, with the permission. Talaga pong ang tiwala, napaka-importante. Madam COA, yun pong 140,414,518 pesos 37 centavos. Ito po ay notice of disallowance sa SBMA. Noon pong June 20, 2017, after several petitions raised by SBMA, nag-issue na po ng desisyon ng Korte Suprema, final and executory. Final and executory. Ang nagbayad lamang po ay halos 3 million. Ang hindi po nyo siningil 137 million plus. Wala po kayong paliwanag bakit hindi nyo kinolekta. Final and executory coming from the Supreme Court. Paano magtitiwala ang bayan sa inyo? Sir, ang mga ngolekta na po doon ay yung implementing agency po. Sa case po ng na-mention nyo is the SBMA. Ngayon po sir, dahil final and executory na, mag-i-issue po yung, kung umabot po yan sa Supreme Court, mag-i-issue po ng COA Order of Execution. And based po doon sa COA Order of Execution, maniningil po yung implementing agency. Mr. Chair, nagkaroon na po ng order of execution. Huwag po kayong magsisinungaling, madam. Wala po kayong ginagawa talaga. Kaya yung pagtitiwala, sinabi na nga ni Senator Sherwin, importante, lahat na po nandun eh. Mag-execute na lang kayo, sisingilin nyo na lang 137 million, pero hanggang ngayon hindi pa nyo ginagawa. Ang tanong, paano magtitiwala ang bayan sa inyo? Sir, hindi po talaga si COA ang maniningil, sir. Yun pong implementing agency po at iyan po ay i-remit nila sa Bureau of Treasury. Ano pong participation ninyo? Hindi nyo i-guide. Sa inyo po galing ang notice of disallowance. Amin po, sir. Pero po, sir, dahil may mga proseso nga po sa Sus Mariosep na proseso. Puro kayo proseso, pero walang nangyayari. Pinag-uusapan natin tiwala. Yes, sir. Opo, yun naman po kasi ang nasa proseso, sir. Hindi po si COA talaga ang maniningil, sir. Wala kang gagawin para sabihin mo sa SBMA, meron kang prerogative, meron kang power na sabihin mo, mangolekta ka. Pero nag-issue na kami ng order of execution. Huwag mo sasabihin ng proseso. Yes, sir. Kaya ma'am, ang problema pa ho, post-audit. No? Ibig sabihin, bayad na. Diba ho? So kung hindi nyo madidetect ho yan, bayad lang sila ng bayad, bayad lang ng bayad, bayad lang ho ng bayad. So ganun ho nangyayari ngayon, bayad lang ho ng bayad. Kahit na ghost projects, bayad ho ng bayad. So, Mr. Chairman, allow me to move to another topic. And this is the topic of yung program funds. No? So I want to, gusto ko sana magtanong sa DBM, kay Yusek Toledo. Yusek, ano ang guidelines that governs yung paggamit, pag-apply
pag-apply at paggamit ng unprogrammed funds. Ano pong specific guidelines ho yun? Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, we have special provisions of the unprogrammed operations that we follow. Basically, following that, Mr. Chair. But the special provision, prioritization lang yun eh. Yung Yes. specific guideline for agencies to follow para makarequest sila at ma-release yung unprogrammed funds. Okay, Mr. Chair. Mr. Chair, ang nangyayari po dyan, pagsasubmit po ang agency, in this particular case, the DPWH for special budget What request. guidelines first? Ano yung, di ba nagre-release kayo ng memo, ano yung, Okay. ano yung susundan nilang guidelines? Okay. We have issuance po ng what we call the fund release circular, which is what you fund release, which is basically Bueno, mga tugang. NBC, National Budget Circular. For this year, we issue NBC 595. 595. Sir, we'll give you an extra 1 minute kasi expired na yung 7 Ah, minutes. sige po. Extra Okay. 1 minute. So, 595. And dito po sa guidelines na ito, sino sa, DPWH, sige, yun ang ating focus. Sino sa DPWH ang dapat ho mag-request? The head of the agency, Mr. Chair, which is Secretary Bonoan, and even in the past, we have also some records to show that we have a request coming from the agency, Mr. Chair. So all requests should be signed by Secretary Bonoan. Yes, Mr. Chair. Okay, and ano ang mga for infrastructure projects, ano ang mga supporting documents ang kailangan? Ano ang requirement in supporting documents? Of course, with the special budget request, doon sa po sa based on our charter, meron po tayong sinasabi budget execution document, which is basically submission of financial report, the disbursement program, the physical program, Mr. Chair. So bed 1, 2, 3 plus other documentary requirements, Mr. Chair. And kailangan rin, kasama rin dito yung shovel readiness. Of course, Mr. Chair, kasi that will also sort of importance po na kailangan po ma-justify nila that the program or project that's being requested is ready for implementation. So dapat yung submission nila for request for unprogrammed funds, shovel ready siya. Yes, Mr. Chair, based on the plan, yes. Okay, and then through the evaluation, i-evaluate nyo yun, and who is the approving officer to release the fund? The program operation is being approved and signed. The release document is being signed by the Secretary. So all projects na unprogrammed, dapat shovel ready. And when nakita ko doon sa inyong memorandum circular, ang definition ng shovel ready, may feasibility study, may plano, may detailed engineering. Tama po ba? Lahat na yun, all those coordination with the local government. Yes, Mr. Chair. Okay. Because narinig ko rin kay Secretary Vince Dizon last time na in all of his, almost all, na mga flood control projects, walang plano. Sinabi niya yun. At least halos lahat ng nakita niya walang plano. Nakita niyo ba itong mga sinasubmit sa inyo ng DPWH? Nakita niyo mismo may plano, may feasibility study, and kompleto lahat yun? Mr. Chair, what is being submitted to us is yung ano nga po, as mentioned to you, yung budget execution documents. But yung as far as the plan, that is we leave it to the Department of Public Works and Highways, being are the one who are responsible in determining the readiness of the projects, Mr. Chair. Yeah, but do you ascertain? Kasi meron kayo ditong meron kayong mga grupo na chine-check mabuti yung submission sa inyo kung shovel readiness na eh. Diba Sir meron Tuwin, kayo? can they wrap up? Yes. Naka Mr. 2 minutes ka Chairman. pang extra. Sorry, Mr. Chairman. Well, Mr. Chairman, ganito na lang. Just submit to us yung mga documents na sinabit sa inyo ng DPWH. Kasama din dito yung mga supporting documents and the documents that led to the release of SARO.
Yes, we'll provide that, Mr. Chair. From 2022 to 2023. This is on the case ng unprogrammed funds. Yes, Mr. Chair. Mr. Chairman, ito last na ho to, no, before I terminate, because I was also since si Mr. Saldico ay madalas hong mabanggit dito and highlight ho siya nitong ano natin. I'll just show some of our findings sa research ho namin. Pakilabas nga yung slide 3. So lumalabas ho, Mr. Chairman, slide 3, na from 2022 to 2025, 34 billion na ho ang na-release to SunWest Corporation. And ito hong data, sinabit ho sa amin to ng DPWH kung ano po yung mga projects na na-release na sa SunWest Corporation. At tinignan ho namin at which process of the budget nakapasok ho yung mga projects. Makikita ho natin in 2023, 1 billion nasa unprogrammed appropriation. In 2024, 3.2 billion nasa unprogrammed appropriation. But makikita rin ho natin from NEP to GAB to GAA saan mapasok yung mga projects na na-award po sa SunWest Corporation. Ang punto ho dito, 4 billion na award po sa SunWest Corporation galing sa unprogrammed appropriation. Yun po yung punto. Kaya important, kaya Which is not easy, no? which is not easy because mayroon guidelines ang DBM na dapat shovel ready, no? So tinignan din ho namin yung isa pang corporation, High Tone Corporation, which is connected to Zaldico rin. Makikita ho natin dito na nagamit rin po yung unprogrammed appropriations to a tune of about 814 million pesos. So pag kinonbine ho natin yung mga projects awarded to SunWest and High Tone, lumalabas po almost 47 billion pesos po. Lahat na ho yan, but sa unprogrammed lumalabas is almost 6 billion pesos. Unprogrammed lang yun. Unprogrammed lang ho yun. Thank you. Yeah. Thank you for pointing that out. Thank you. Senator De La Rosa. Thank you. Before that, the Senate President first. Before that, just one question, Mr. Chairman. Because I will be leaving shortly, I will be meeting all your wives. Spouses. Because there will be an oath-taking of the Spouses Foundation of the Senate. But speaking of the Senate, tatanungin ako sigurado ng mga asawa nila puro mga senador ang binabaril Bakit ba, ano ba yung sinasabi? I want to clarify, Mr. Engineer Hernandez. Ano ba yung sinasabi ng abogado mo merong 6 na senador kang babanggitin? Ano ba yun? Your Honor, ang banggit niya po siguro yung laman po ng computer ko. Actually, may mga congressman po na nandun na hindi po senador yung laman nung computer ko. So fake news yun, ha? May 6 na senador na nunumbrahan mo daw. Mga congressman yung nasa computer mo. Yes, yung nasa computer ko po, congressman po. Okay, thank you. So fake news nga. O naligaw si Raymond. Diba? Anyway, basta yung ating media, ingat naman tayo sa mga fake news. Kanina umaga, napanood na naman akong fake news tungkol sa sarili ko. Hindi ko alam na nangyari yun Mr. Senate President, I agree with you kasi maraming mga insinuations. Nabanggit, Senator Sherwin Gatchalian, Senator J.B. Ercito, kung sino-sino na lumalabas na pangalan. That's why we need to clarify kasi ikaw ang kinukote ng lawyer. And nasa national news ito So in fairness to our colleagues, na hindi naman talaga nabanggit at wala namang katibayan, babanggitin na nakabitin at ikaw ang reference, the Senate President has to really clarify this matter because this is a sensitive issue, hindi ba? Imagine, Senate Finance Committee, biglang sasabihin ng lawyer mo na, of course, he did not name names, pero may mga insinuations na sumunod, binabanggit yung mga pangalan. So for the record, Engineer Hernandez, hindi totoo yun? Hindi po, Your Honor. Alright, thank you. Mr. Chair,
Follow up ko lang doon. Hindi na, Kahit na ikaw time ko na. Time ko na. Time mo na yan. Yan na. May 7 minutes ka. Bryce, during the interview na abogado mo, si Raymond Porton, Attorney Porton, sinabi niya na pinagalitan ka pa daw niya. Bakit ka daw namimili kung sinong sasabihin mo? Totoo ba ito? Hindi po, Your Honor. Ako po ang nagalit sa kanya kasi mali po yung information na lumabas. Ikaw ang nagali sa kanya. Hindi naman po. Pero sa Pinagsabihan ko interview po niya, siya. sabi niya, pinapagalitan ka niya dahil namimili ka lang kung sinong ilalaglag mo. Hindi lahat sinasabi mo. Hindi po, Your Honor. Ako po nagsabi kay Attorney Fortune na huwag naman maglabas sa information na wala pa naman tayong ebidensya. So sa ngayon, pinalitan mo na si Atty. Porton o siya pa rin? Siya pa rin po, Your Honor. Oh, siya pa rin. Tapos hindi kayo magkaka-intindihan. Ano ba ito? Patuloy pa rin ang inyong relationship kahit na nagkababanggaan kayo? Sinabi ko naman po na pag inulit niya pa po, hindi ko na po siya ko-consider, Your Honor. Mr. Chair, may I move that next hearing Atty. Porton be invited here because mabigat yung sinabi niya, Mr. Chair. Ito'y parang sort of... Consult tayo sa legal kasi abogado yan, lawyer eh. Yeah, we have That's to invite him as... lawyer-client relationship. Tingnan natin, tatanong mo na Yes, sa mga abogado, hindi tayo abogado pareho eh. We have to invite him as a resource person, Mr. Chair. Dahil it's like a sword of Damocles hanging over our heads. Pag sinabi niyang gano'n, dapat pa klaruhin ninyo. It can be anybody. Pwede ako, pwede siya, pwede si Senator Risa, pwede si Senator Bam. Dapat maklaro ito. Kaya sana maraming bidahan si Atty. Porton. I got the feedback. That's confidential yun. That's attorney-client privilege communication. So, Pero bakit niya sinabi sa media, Mr. Chair? Ikaw, hamonin mo na lang. Huwag na dito. Thank you, Mr. Chair. Salamat. Pero Mr. Chairman, yung kliyente na mismo, dinideny yung sinasabi ng kanyang abogado. No? So, sige, Mr. Chair. Sa Soler, Mr. Chair, yung binahanap natin na tao na gumagawa ng fake na ID, andito ba? Torigusa? Halika. Archibald Torigusa. Engineer, Siguro, may utang pa to sa inyo, no? Your Honor, malaki po utang pa sa 24 amin. million, ano? Opo, Your Honor. Mamaya, tanungin natin. Mr. Chair, yung movement ng resource person papunta sa upuan, deducted yun sa time, Mr. Chair, ha? per segundo yung pagbilang nito. Kaya nga. Mr. Torigusa, nakapag-out ka na? Kanina? Opo. Ikaw ang tinuturo na gumawa ng fake na ID dito sa kay Engineer Alcantara at Engineer Bryce Hernandez. Is it true? Bago ko po sagutin, magandang araw po sa inyo, Mr. Chair. Diretso na kasi maubos yung time ko. Sasagot ka kaagad. Hindi po akong gumawa or nagpagawa po ng mga Sino? IDs po nila. Ako po ang sinamahan ko lamang po sila sa membership counter upang magpagawa ng mga cards nila ng membership. Actually, Your Honor, kung mabibigyan lamang po ako ng pagkakataon, pwede po sana na kung mariretrieve po yung CCTV, nandun po yung occasion na nakapila po silang lahat, pumipirma po at dala po yung mga IDs. Let's go to the main point of the issue. Bakit ibang pangalan nila nakalagay sa ID? Hindi ko po alam yon, Your Honor. Kung sila ang tanungin ko, hindi rin daw nila alam. Kayo daw nagbigay. Alam mo, mabigat ito because kung totoong kayo ang nag-facilitate sa pag-manufacture ng fake ID para ito mga taga-DPWH kahit na illegal sila na maglaro dyan sa casino, nagiging instrumento kayo. You are not only an accessory, you are an accomplice to the crime na inubos nila yung pera ng gobyerno
sa paglaro dyan sa Soler dahil kayo ang nag-facilitate. At yung pag-facilitate niyo ay talagang krimen yan, falsification. Gumawa kayo ng ID na ibang pangalan para hindi sila matunton. Your Honor, Sino ang gumagawa ng ID doon sa Soler? hindi ko po talaga alam, Your Honor. Hindi nga. Sabi mo nga, yung nakapila sila doon. Sino ang nag-ooperate doon? Sa membership counter po, Sinong mga tao doon? yung mga empleyado po ng Soler, So, dinay mo ha na hindi ikaw ang nag-facilitate ng pag-issue hindi ng po talaga, fake. Your Honor. Ako po, kung ang sinasabi ko nga po, kaya ko pong panindigan ng aking salaysay. Kasi ano po na meron pong, kung may re-retrieve lamang po yung video, lahat po sila doon, nakapila po sila So, doon. sino ang nandoon, nagbibigay ng gumagawa ng ID? Magbigay ka ng pangalan. Ano po yun iba-ibang, ano po yun empleyado po, papalit. Sige, magbigay ka ng pangalan para patawag natin dito. Alam niyo, naubos ang pera ng Pilipinas dahil sa inyo Pina-allow niyo sila doon maglalaro ng fake na ID. Kaya hinigop niyo yung pera ng DPWH. Your Honor, kung mamarapatin niyo po, nung makilala ko po sila, naglalaro na po. Balik lang tayo sa tanong ko. Opo. You can give me names kung sino ang gumawa ng ID nila? Wala po akong knowledge sir pagkapangalan po Pero yung mga... Sino nga ang tao doon? Ikaw nga nag-escort doon, papunta doon. Sino gumagawa ng ID nila? Hindi ko na po maalala, sir, Your Honor, kasi since 2022 pa po yung pangyayari po na yun. Sure ka, ha? Opo. You can be cited in contempt pag nagsinungaling ka dito. Hindi po ako Ikaw lang ang hindi milyonaryo na makukulong ngayon dito. Lahat yan, milyonaryo yung na-contempt namin. Ikaw wala kang pera, pero sasama ka doon sa baba. Ako nga po, Your Honor, yun po ang kinakasumakaw ng loob, siyempre. Huwag ka lang umiyak. Hindi po, ang inaano ko lang po, yung pati yung mga anak ko, saka yung nanay ko na nananahimik po, kami po, lumalaban lang po ng pareha sa buhay. Alam ko, empleyado ka lang dyan Pero yung nga lang, tulungan mo kami na kuha ang katotohanan. Kaya ka pinatawag dito. Kasi kung alam namin na ikaw na diretso, hindi ka na namin tanungin. Papusasan ka na namin diretso. Kaya tanong ka namin para malaman namin kung sino ito. Malaking sindikato na ito Parang paggawa ng programa hanggang pag-implement, hanggang sa paglustay ng pera na nakamkam nila. Kasama kayo sa sindikato dahil kayo ang nagbigay ng ID na hindi fake. Hindi po talaga ako. Okay, wala kami ibigay na pangalan. Wala po kasi po akong kinalaman. Ma-retrieve mo yung CCTV doon na kung 2022 hindi malabo na. Sabihin naman ng CCTV na good for 1 month lang maximum yung retention ng memory ng CCTV namin. 2022 malabo na. Kaya I am relying your human memory, not the CCTV memory. Your Honor, pwede pa pong pagbasihan yung membership card nila. Kasi real time po yung pictures po nila doon Yung kung ano po yung picture nila doon, yun po yung araw na nagsipirma po sila nung ginagawa nila yung card. At doon din po nila prenisinta yung mga IDs. Okay. Bueno, mga tugang sayang, nagruruluwasan na naman kuta na ha. Ay padagos na sa inyo pong pagantabay kanayo pong nangyayaring hearing kada flood control project pati itong naggibukan ID sa casino partner pinapapod na so kadakol mga tugang maruluwas padigdi sa mga ini pwedeng may mga officialis pang mapangaranan ang tabay lang po kamo sa masunod pang hearing mga tugang inabot na kay kita nin oras malaog na newscast kaya antabay po. Bueno, mga tugang sa pangaranggan sa tuyong mga nakaibanan sa Engineering Department, yaon dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote, yaon man si Sir Serge Pastor Marmol, mga tugang, asin siyempre padagos kami nag-antabay sa papitik-pitik lang. Salamat po sa inyong gabos, mga tugang, and bago kita magpaaram, oya po ang pasalamat yato sa mahal na Diyos sa paagikan deliberate.
Mula sa awit 139, 23 hanggang 24. Siyasatin mo ako, O Diyos, at kilalanin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking mga pag-iisip. At tingnan mo kung may anumang masamang lakad sa akin. At patnubayan mo ako sa daan na walang hanggan. Amen. Salamat sa mahal na Diyos sa mga tugang sa pangaranggang programang Papitik-Pitik Lang. Ako po si Pitik Junal Cuba. Mabalos kan sa pagkantapay, mapasatuya pulugod, an biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po. Basta Bareta, sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS.